Nang nakita ito ni Yunhee nang malapitan, nagulat sa nakita at napasabi, sigurado ako ito ay isang magic stone, mukhang sobrang mahal nito, nalaglag ba ito sa drawer ni ama? Nagtaka naman si Yunhee kaya binuksan niya ang drawer ng kanyang ama, nagulat ito sa nakita niya sa loob ng drawer ng kanyang ama, napasigaw ng malakas si Yunhee, nang nakita niya na madami pa ang nasa loob ng drawer, sa lakas ng sigaw nito umabot na ito sa labas ng gusaling kung saan sila nakatira. Napahiga na lang si Yunhee sa kama ng kanyang ama sa sobrang pagkabigla sa nakita niya. Habang nakakalat ang ibang magic stone sa higaan ng kanyang ama. Hinawakan niya naman ang isa at napasabi, Sham, magkano kaya ito? Kung sila ay pagsasamahing lahat, kinuha din pala ni Yunhee ang espada ni Dojun at napatanong, nagtataka ako kung bakit mayroong isang pirasong bakal sa loob ng drawer, pwede ko ba itong itapon? Nakita din pala ni Yunhee ang ginamit na peking ID ni Dojun, sa pagtingin niya rito ng malapitan, nakita niya sa ID na hinahawakan niya na ang ama niya ay gumagamit ng pansamantalang passcard para maging isang hunter, at napansin niya rin na ang nakapangalan dito ay Kim Hyun-woo. Samantala babalik tayo sa portal exploration, nagpatuloy sila sa pagpuksa ng mga halimaw. Gumawa ng isang atake si Cho Ye-ji sa halimaw, dahilan para maputulan ng kanang kamay ang halimaw. Ngunit sinundan ito ng isang atake ni Cho Ye-ji sa tiyan ng halimaw. Dahil sa ginawa niyang atake hindi niya namalayan na may iilan pa rin palang halimaw sa likuran niya, habang ang dalawa ay nagbabalak atakehin si Cho Ye-ji gamit ang matatalim na kuko. Napansin naman ito ni Cho Ye-ji, dahilan para maiwasan ni Cho Ye-ji ang ginawang atake ng dalawang halimaw sa likuran niya, gayunpaman sa pag-iwas niya rito ay nawalan siya ng balanse at nahihirapang huminto, ngunit sa kanyang pag-angat naghanda na agad siyang dumupensa sa gagawing atake ng dalawa. Biglang umatake ang isang halimaw ngunit ito ay nasalag ni Cho Ye-ji, nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng mga atake. Samantala napahiga naman si Park Sangman, dahil sa ginagawang pressure ng halimaw sa kanya, habang ito ay nahihirapang pigilan ang pagtusok sa kanya ng halimaw, napasigaw naman ito at humihingi ng tulong kay Choi Ho-jun. Ginamit ni Choi Ho-jun ang kanyang kalasag para patayin ang halimaw sa ibaba niya. Narinig naman ni Choi Ho-jun na humihingi ng tulong si Park Sangman. Kaya ito ay napalingon at napasabi, nako, itong tanga na to, gayunpaman lumapit si Choi Ho-jun para tulungan si Park Sangman, hinawakan ni Choi Ho-jun ang balikat ng halimaw para ito ay humintong umatake at napatanong kay Park Sangman, bakit sobrang lakas nito? Gumawa kayo ng paraan, kaya lumapit si Kang Taesang para tulungan ang dalawa at tinatapak-tapakan niya ang halimaw, ngunit napasigaw si Park Sangman, wika nito, hoy hoy, huwag mong tapakan ang kamay ko. Napatingin naman si Cho Ye-ji sa ginagawang ingay ng tatlo, samantala sa pagtingin niya sa kanyang harapan napasabi ito sa kanyang isipan, wala na akong masyadong lakas, habang tinitignan si Cho Ye-ji ng dalawang halimaw, napatanong ito sa kanyang sarili, hanggang dito na lang ba ako, ngunit bigla niyang naalala si Dojun at naalala niya rin na nangako siyang proprotektahan niya si Dojun kahit anong mangyari, kaya napasabi ito, hindi ako matatalo dito. Biglang hinawakan ng mahigpit ni Cho Ye-ji ang kanyang espada, tumakbo palapit sa mga halimaw at napasabi, hindi ako susuko, ito ay tumalon ng mataas at naghahandang gumawa ng isang malakas na atake. Sa pagbaba niya sa ere ito ay sinundan niya ng isang hampas, dahilan para makagawa ng malakas na atake, gayunpaman nasayang ang ginawang hirap ni Cho Ye-ji, dahil ito ay madali lang nasa log ng halimaw. Habang gulat na gulat pa din si Cho Ye-ji sa pagsalag ng halimaw sa atake niya, nagkaroon naman ng pagkakataon ng isang halimaw para atakehin si Cho Ye-ji, hindi ito namalayan ni Cho Ye-ji na siya pala ay nabitag sa planong ginawa ng dalawang halimaw. Nang si Cho Ye-ji ay aatakehin na ng halimaw gamit ang matatalim niyang kuko, bigla itong huminto sa pag-atake at nakaramdam ng sakit na ikinamatay niya, nagulat at nagtataka naman ang halimaw at si Cho Ye-ji sa nakita nila. Kaya pala biglang nakaramdam ng sakit ang halimaw at namatay, napansin pala ni Dojun na nasa peligro ang buhay ni Cho Ye-ji, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan si Cho Ye-ji. Sa pag-atake niya sa halimaw bumalik na agad ito sa likuran ng malaking bato at napasabi sobrang nakakainis, nang nakita ni Cho Ye-ji na namatay na ang isang halimaw, pinagpatuloy niya namang atakehin ang natitirang halimaw. Samantala babalik tayo sa tatlo, nagpatuloy pa din ang halimaw sa pag-atake kay Park Sangman,
Kahit na ito ay hinahawakan sa balikat at tinatapak-tapakan na ni Kang Taesang, napaupo naman si Cha Yeji sa pagod. Habang ito ay hinihingal napasabi ito sa isipan, maswerte iyon, kung hindi dahil doon baka patay na ako. Lumapit naman si Dojun kay Cha Yeji at napatanong, okay ka lang ba? Lumingon naman si Cha Yeji at sumagot, oo okay lang ako, hindi ako nasaktan. Iyan ay isang kaluwagan, dapat pa rin tayong magpahinga bago magpatuloy ulit, dahil mukhang hindi maganda ang sitwasyon ng tatlo doon, wika ni Dojun, nang napatay ng tatlo ang isang halimaw napahiga naman sila dahil sa pagod at sa pagpigil nilang atakihin si Park Sangman. 2 oras ang nakakalipas na tapos na silang magpahinga. Kaya bumalik sila sa pagpupuksa ng mga halimaw, napatumba na lang ang halimaw sa ginawang atake ni Cha Yeji. Nang natapos na sila sa halimaw, binuksan naman ni Choi Ha-jin ang kanyang status screen. Para tignan kung ilan na lang ang natira sa normal na halimaw, nagulat naman si Choi Ha-jin dahil 171 na lang ang natitira, kaya ito ay napasabi sa isipan, hindi ka panipaniwala ang bilis, kung ipagpapatuloy namin ito, talaga bang kaya naming e-clear ito, habang napatingin si Choi Ha-jin kay Cha Yeji, dagdag pa nito, ang kanyang kakayahan ay napakahusay, sigurado ako na narinig ko na isa siyang C-rank, masasaksihan ko ba ang pagsilang ng isang bagong S-rank hunter ngayon? Naalala bigla ni Choi Ha-jin na laging pinupuri ni Park Sangman si Cha Yeji, kaya ito ay napatanong sa isipan, kaya ba sobrang dumidikit sa kanya ang pasaway na si Park Sangman? Bigla namang lumapit si Park Sangman kay Cha Yeji, pinuri ni Park Sangman si Cha Yeji sa ginawang atake nito, nahihiya naman si Cha Yeji sa mga papuring ginawa ni Park Sangman, napatanong naman si Park Sangman kay Cha Yeji, wika nito, ano ang gagawin mo pagkatapos ng trabaho, bakit hindi tayo maghapunan pagkatapos nito? Tinanggihan naman ito ni Cha Yeji at napasabi, may mga gagawin ako sa City Hall pagkatapos ng trabaho, nagtataka naman si Dojun sa pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit biglang sumingit si Choi Ha-jin sa pinag-uusapan ng dalawa, wika nito, hoy, bakit hindi ka sumama sa amin? Dahil sa iyo Miss Yeji napakadali nating nahanting ang mga halimaw na ito ang pinakamaliit na magagawa namin sa iyo. Natawa na lang si Cha Yeji sa sinabi ni Choi Ha-jin, habang si Park Sangman ay nadismaya dahil sa ginawang pagsabat ni Choi Ha-jin at nasira ang kanyang diskarte sa pagyaya niya kay Cha Yeji na kumain. Habang ang tatlo ay nag-uusap napatingin naman si Dojun sa kanyang cellphone. Sa pagbukas niya ng cellphone ito ay nag-anunsyo agad, 60% ng portal ay namap na, kaya napasabi ito, magagawa naming i-map out ang portal ng 100% sa ngayon sa rate na ito. Napalingon naman si Dojun bigla kay Cha Yeji, at napasabi sa kanyang isipan, hindi lang yun, lalo pang lumakas si Miss Yeji, parang nadoble ang dami ng kanyang mana, nagtataka ako, gaano nakataas ang level niya, at siguro ako na tumaas din ang kanyang stats. Habang tumatanggi pa din si Cha Yeji sa inaalok ni Choi Ha-jin, napatingin naman si Dojun sa tatlo at napasabi, lahat kayo, maghanda na sa laban, napangiti naman si Choi Ha-jin at napasabi, magpahinga muna tayo bago magpatuloy, Mr. Lee, habang si Park Sangman at Kang Taesang ay nagtataka sa sinabi ni Dojun, ngunit biglang naging seryoso ang mukha ni Dojun at sabay sabing, may kalaban na 200 metro ang layo sa unahan natin, at ito ay sobrang lakas. Biglang yumanig ang lupa dahil sa ginawang paglakad ng halimaw, nang nakita ito nila Kang Taesang at Choi, sila ay kinabahan at natakot sa nakikita nilang halimaw sa harapan. Ang halimaw palang lumitaw ay isang malaking troll na may 3 ulo, napatanong si Kang Taesang, wika nito, isa ba iyang troll? Sumagot naman si Choi Ha-jin, siguro. Hindi na lang nakapagsalita si Cha Yeji dahil sa nakita nitong halimaw, ngunit biglang nagalit ang halimaw at binuka ang kanilang bibig at nag-ipon ng mana sa kanya-kanyang bibig, tinutok naman nila ito kay Cha Yeji. Nang pinakawalan ng nasa gitna ang kanyang atake, nagulat bigla si Cha Yeji, dahil sobrang bilis ng atakeng ginawa ng malaking halimaw. Napansin ni Dojun ang ataking palapit kay Cha Yeji, kaya ito ay napasabi sa kanyang isipan, malakas ito, mamamatay si Miss Yeji pag natamaan. Ginamit ni Dojun ang kanyang kapangyarihan para makapunta agad ng mabilis kay Cha Yeji at sinalag ang ginawang atake ng malaking halimaw. Sa lakas ng ataking ginawa ng malaking halimaw, ito ay gumawa ng isang malakas na impact dahilan para mapasigaw si Cha Yeji.
Nagulat si Cho Ye-ji dahil hindi niya inaasahan na ito pala ay sobrang lakas, ngunit bigla niyang naalala na ito pala ay sinalag ni Do-jun, kaya ito ay lumingon sa iba't ibang direksyon at tinawag ang pangalan ni Do-jun. Habang ang tatlo ay nagulat at napayuko sa ginawang atake ng halimaw. Napasigaw naman ng malakas si Park Sung-won at napatanong, ano ang nangyayari, may natamaan ba? Tumayo naman si Kang Tae-sung para tignan kung anong ang nangyayari, ngunit nagpatuloy pa ding umatake ang malaking halimaw, kaya nang napansin ni Choi Ha-jun si Kang Tae-sung na tumayo, hinawakan niya ang ulo ni Kang Tae-sung at ito ay ninudmud sa lupa at sabay sabing, ibaba mo ang ulo mo, tanga ka ba, hindi mo ba alam ang isang ataking tatama sa'yo ay ikakatapos na ng iyong buhay? Wala naman pakialam si Cho Ye-ji sa ginagawang atake ng malaking halimaw, dahil siya ay nag-aalala lamang kay Do-jun, at kung saan tumalsik ang katawan ni Do-jun, kaya ito ay napasigaw, Mr. Lee, sumagot ka, nasaan ka na? Sa paglingon-lingon niya, nakita niya na tumalsik si Do-jun sa isang malaking bato, kaya pumunta agad siya palapit sa katawan ni Do-jun. Sa paglapit niya sa katawan ni Do-jun, napansin niya na ito ay nakapikit, kaya tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Do-jun, hinawakan ni Cho Ye-ji si Do-jun, habang inaalog ito ni Cho Ye-ji napasabi ito, gumising ka na, Mr. Lee. Samantala nagpatuloy pa ding umaatake ang malaking halimaw, napatakip na lang ng ulo si Kang Tae-sung gamit ang kanyang kamay. Napansin naman ni Park Sung-won na nasa peligro ang buhay nila. Nag-alala naman si Park Sung-won kay Cho Ye-ji sa sitwasyon nila ngayon, kaya sumigaw si Park Sung-won ng malakas, Miss Ye-ji delikado dito, kailangan nating makarating sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman hindi ito naririnig ni Cho Ye-ji, dahil sa ginawang atake ng malaking halimaw, nang hinawakan ni Cho Ye-ji si Do-jun napansin ito na hindi na humihinga si Do-jun, kaya hinawakan ni Cho Ye-ji ang mukha ni Do-jun. Napaiyak na lang si Cho Ye-ji, habang ito ay humihingi ng sorry, dahil hindi niya napangako ang pagprotekta niya kay Do-jun. Nagpatuloy pa ding mag-sorry si Cho Ye-ji, habang niyayakap niya ng mahigpit si Do-jun, halos hindi niya na napapansin ang mga ataking ginawa ng malaking halimaw. Nagpatuloy ang halimaw sa pag-atake nito malapit kila Cho Ye-ji, ngunit si Cho Ye-ji ay nawawalan na ng dahilan para lumaban, dahil sa kalagayan ni Do-jun ngayon. Nang nakita ni Park Sung-won ang kalagayan ni Cho Ye-ji, napamura na lang ito habang ito ay tumatakbo pabalik sa malaking halimaw, kaya ito ay napansin ni Choi Ha-jun at napatanong, anong ginagawa mo? Sumagot naman si Park Sung-won, tara na, mas magtatagal ito para sa susunod na pag-atake, kailangan nating lapitan ito sa loob ng panahong iyon, iyon lang ang paraan para labanan ang bagay na ito. Napamura na lang si Choi Ha-jun habang tumayo, tinawag niya din si Kang Tae-sung para tumulong. Habang lumalapit ng mag-isa si Choi Ha-jun sa halimaw, para mag-focus ang halimaw sa kanya, napasabi naman ito, ako na ang bahala sa harapan, umikot naman kayo sa kaliwa ng halimaw. Ngunit nang siya ay palapit pa lang, napansin na ito agad ng malaking halimaw, kaya ito ay naghanda na agad umatake. Napamura na lang si Choi Ha-jun sa isipan niya, dagdag pa ni Choi Ha-jun, mas mabilis ang pag-atake nito, kaysa sa inaasahan namin, umatake naman ang halimaw kay Choi Ha-jun. Kahit na ito ay nasalag ni Choi Ha-jun, hindi niya inaasahan na ito ay sobrang lakas. Sa lakas ng atake ng halimaw na patalbog si Choi Ha-jun palayo, dahil sa atakeng ginawa ng halimaw, nasira ang kalasag ni Choi Ha-jun. Gayunpaman biglang nagulat ang halimaw, dahil may biglang umatake sa kanya sa kaliwang bahagi, ito pala si Park Sung-won, napasabi ito habang naiinis sa halimaw, ako ang iyong kalaban, mas mabuting huwag kang tumingin sa malayo, ikaw na baliw. Samantala babalik tayo kila Do-jun at Cho Ye-ji, biglang naalala ni Cho Ye-ji ang unang pagkikita at ang unang pagpapakilala nilang dalawa sa isa't isa. Naalala din ni Cho Ye-ji ang unang pagpunta nila sa Portal Exploration, kung saan biglang nawala sa focus si Cho Ye-ji, kaya ito ay inangat ni Do-jun para maiwasan ang ginawang atake ng isang goblin. Naalala niya din ang huli nilang pagkain nila ng sabay sa restaurant bago sila pumasok sa portal, at ang huli ay noong proud na proud si Do-jun, at napasabi si Do-jun dito, na si Cho Ye-ji lang ang iisa niyang hunter na kailangan niya. Habang naiiyak pa din si Cho Ye-ji, dahil hindi pa din gumigising si Do-jun, napasabi naman si Cho Ye-ji habang hinawakan ang mukha ni Do-jun, akala ko nakahanap na ako ng lugar kung saan ako nararapat. Bigla namang may biglang sumulpot sa kanan ni Cho Ye-ji,
Nagulat naman si Chao Ye-ji sa nakita nito at sa nabasa, ang nakasaad dito sa anunsyo ng kanyang Windows status. Wika ng anunsyo, natugunan mo ang kondisyon upang matuto ng bagong kasanayan, natutunan mo ang skill na vow. Samantala babalik tayo kay Park Sungman, inatake ng malaking halimaw si Park Sungman, ngunit ito ay madali lang niyang naiwasan, kaya naman siya naman ang umatake sa malaking halimaw. Nagalit naman ang malaking halimaw dahil sa ginawang mga atake ni Park Sungman, napasigaw na lang si Park Sungman sa halimaw para ito ay asarin. Ngunit biglang umatake ang halimaw sa inis nito, gayunpaman ito ay naiwasan ni Park Sungman. Nang lumapag ang atake ng halimaw sa lupa, ito ay gumawa ng malalaking impact sa lupa, dahilan para magulat si Park Sungman, dahil sa ataking ginawa ng halimaw napatalsik si Park Sungman at napatumba ito sa lupa. Bigla ito napasigaw ng malakas sa sakit at napasabi, "May bato, ang likod ko." Nakita naman ito ni Choi Ha-jun at nadidismaya sa nakikita niyang reaksyong ginawa ni Park Sungman, kaya ito ay napasabi, "Mamatay ka na lang ng ganyan, tanga, kasalanan mo ito lahat kung bakit tayo nandito sa sitwasyon na ito." Dagdag pa ni Choi Ha-jun, "Bakit kailangan mo pang harapin ang halimaw, kung wala ka namang silbi?" Lumapit naman si Kang Tae-sung kay Park Sungman at tinanong, "Okay ka lang ba Sungnin?" Napamura na lang si Park Sungman sa isipan habang ito ay umiiyak, napatanong na lang ito sa kanyang isipan, bakit sobrang malas ko ngayong araw na ito.